Sa papalubog ng araw dito sa Saudi Arabia, ako ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw sa lahat, saan man ng sulok ng mundo. Ako ay na magdadala muli ng paalala sa atin ang salitang kagalakan. Learn to live yourself in joy. Matutong mamuhay ng may kagalakan. Paano nga ba ito? May pagkakaiba ba ang salitang joy at ang happy? Tingnan niya po natin. So, yung joy ay usually po may mga pangalan na tao nito. At mayroon po akong pinsan na Joy ang pangalan. So, magpagaling ka, pinsan. At ang buhay ng Diyos, ng nasa Diyos, ay lahat ng bagay may pag-asa. Sa nararanasan mo ngayon, ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa, lalong higit ang iyong asawa at ang pamilya. At nawa ay isang araw, ay yung ating minimiti at pinapanalangin ay sumaiyo sa pangalan ng Diyos. So kaya yung joy ay salitang o sa Tagalog ay kagalakan. Samantalang ang happy ay masaya. So may pagkakaiba ba ito? At kung titingnan po natin ay parang pareho lang. Kasi makakaramdam ka rin ng kagalakan samantalang ikaw ay masaya. At kung bakit pag masaya ka ay nagagala ka din. Pero merong mga kahulugan ang mga ito. So, yung matetes mo ang mga salita na ito samantalang ikaw ay nasa panig ng Diyos. Tama po ang inyong nadinig. Matites mo ang mga salitang ito kung ikaw ay nasa piling ng Diyos. Bakit? Pag sinabi nating kagalakan ay ito'y nanggagaling at gift ng ating Panginoon Diyos. O paano naman natin ito malalaman kung nasa atin niya ang kagalakan? I-try nyo po. Wag naman nating i-try. Pag dumating ang pagsubok sa buhay mo, mga trials, kung ano man yung pinakamapait na pagsubok at problema na dumating sa iyo, siguro po ay dumanas na tayo nito, alalahanin nyo po yon. At kung ikaw ay nasa panig ng Panginoon, ang problema na dumating sa iyo, at pag nakaramdam ka na napaka-smooth ang problema na ito at mayroon kang kakaibang naramdaman sa kabila ng mga pagsubok na ito, isabihin, hindi ka na stress, hindi ka nag-attempt sa buhay mo na wakasan mo ang buhay mo, hindi ka pa nakapag-isip ng mali sa iyong kapwa, hindi mo ngayon dinisregard ang pamilya mo. Hindi ba minsan pagka sa buhay natin, pag lugmok tayo sa problema, ay itinatatwa mo ang lahat at ang sinasabi mo pa nga, leave me alone, hayaan mo akong mag-isa. Pero dahil sa kabila nung ikaw ay nasa panig ng Diyos at matetes mo ngayon ang kagalakan sa buhay mo samantalang dumadaan ka ng problema, tinatawanan mo lang ito at magaan mong nire-resolve. Ganyan po ang naging karanasan po ni Job, samantalang siya ay kinuha na ang lahat sa buhay niya at marami siyang pagsubok na dinaanan. Pero ang sabi ni Job, isinilang akong hubad at babalik ako sa Diyos na hubad. Yun po yung isang kagalakan na nagpapakita na wala tayong sinisisi kahit sino man, kung hindi
mayroong innermost na nagmumula sa ating kaibuturan ng ating mga puso, ay dinadakila natin ang Panginoon Diyos. So ano naman ang happy? So literally ay pagka ang happy ay nabigyan tayo ng regalo, ay nakita natin special yung regalo na ito na hindi mo akalain. So meron kang masaya ka. Pero sa kabila ng problema, babalik tayo sa problema, matetest mo ito, nawawala po yung iyong saya. Ibig sabihin may limitation pagka po yung happy ang iyong naramdaman. So kaya tayo, ang joy ay unlimited po ang ibibigay sa atin nito. Unlike sa happy ay meron siyang limitation. So yung lahat po pwede, lahat ng tao po pwede magkaroon ng happiness. Pero ang joy, doon lang po sa nakatagpo sa ating Panginoon Diyos. Dahil regalo po ito ng Panginoon at kakaiba po ito. Mga kapatid, mga magulang, sabi doon sa Pilipos chapter 4 verse 4, maggalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, maggalak kayo. Ito ay binanggit ni San Pablo sa mga taga Pilipos na dumadana sila ng iba't ibang pagsubok. Isipin nyo, maggalak kayong lagi, sabi, maggalak tayo lagi, at inulit pa niya, maggalak kayo. Ganyan po ang pagpapalakas ng loob ni San Pablo sa mga taga Pilipos. At ganoon din sa John 15:11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan, at sa ganoon malulubos ang iyong kagalakan. Dito po ibinanggit sa Gospel ni Juan ng ating Panginoon, ay kakaiba po talaga ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong mga biblical points dito. Ang biblical na kagalakan ay higit pa sa masayang pakiramdam. Ito po, sinasabi ko sa inyo, yung masaya ay panandalian lang po yon. Higit pa po doon sa masayang pakiramdam. Ito ay isang pangmatagalang damdamin na nagmumula sa pagpili, sa pagtitiwala, at tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Tapos sabi po dito ni Rick Warren, dito po ay binanggit niya, hiramin ko po, ang kagalakan ay ang matatag na katiyakan na kontrolado ng Diyos ang lahat ng detalye sa aking buhay. Yan po binanggit niya. Ang tahimik na pagtitiwala na sa huli ay magiging maayos din ang lahat, at determinadong pagpili na purihin ng Diyos sa bawat sitwasyon. Ito po yung kakaiba. Kung mayroong kang kagalakan sa buhay, ay magiging patuloy tayong maglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Matuto tayong mabuhay ng may kagalakan. Ibig sabihin, nasa atin ang ating Panginoon Diyos. At kung nasa atin ang ating Panginoon Diyos, huwag po nating hayaan na ang kagalakan na ito ay mawala. Dahil ito ay magbibigay sa atin ng katiyakan sa buhay po natin. Magiging smooth ang lahat, magiging maayos ang lahat, anuman ang dinadaanan natin ng mga pagsubok, kung ang kagalakan ay mananatili sa buhay natin, smooth natin itong mariresolba dahil laging kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Dito po sa lugar po namin sa Saudi Arabia, ako po ay patuloy na bumabati sa inyo. Isang kagalakang hapon ang sumayin niyong lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at amen.